Noong madilim na taon ng 1942, habang nagbabanta ang panganib ng pananakop ng mga Hapon, libu-libong mandirigma ang napilitang magkubli sa pinakaloob ng kagubatan. Inuukit nila sa mga bato ang mga palatandaang umaasa silang matutuklasan ng mga susunod na henerasyon. Mga marka ng pag-asa, tapang at mga lihim na hindi dapat makakalimutan. At ngayon sa gitna ng kagubatan, nilamon ng panahon, kami ang unang sumubok na muling basahin ang mga nakatagong mensahe, mga simbolo ng pakikipaglaban, mga kwento ng kabayanihan at posibleng susi sa isang matagal nang nawawalang kayamanan. Sa gitna ng kagubatang tahimik, isang kakaibang bato ang bumungad sa amin. Hindi lang ito basta bato, may palatandaan, isang hukay sa gitna ng bilog, malalim at may tubig na naipon. Sa kasaysayan, ginamit ng mga sundalong Hapon ang mga ganitong bato bilang taguan ng lihim, at kung malapit ito sa puno lalo na sa ilog, mas tumitibay ang hinala. Ito na kaya ang simula? Ang simula ng isang kwento na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa. O Baka ito ang marker ng isang kayamanang naiwang hindi sinadyang matuklasan. Habang naglalakad kami para mag-explore, may napansin kami sa gilid ng daan, isang kakaibang porma ng bato na agad kumuha ng atensyon namin. Hindi siya basta natural, parang may itinatagong kwento. At doon nagsimula ang kakaibang pakiramdam na tila may naghihintay sa amin. Sa unang tingin, parang ordinaryong bato lang. Pero pag nilapitan mo, mapapansin mong may kakaiba na biyak ang malalaking bato. Halos prepektong hati, parang may matalim na puwersang dumaan. Ang ibabaw ng bato tinakpan ng mas malalaking tipak, parang sadyang inistak, hindi basta nahulog lang. At tingnan mo tong butas, sobrang smooth ng gilid. Wala kang makikita mga matatalim o magagaspang na bahagi, parang pinakinis gamit ang makina. Ang tanong, sino ang may kakayahang gumawa nito sa gitna ng kagubatan? Baka gawa ng kalikasan, o baka may nagtatago talagang sekreto sa ilalim. Walang kasiguruhan, pero isang bagay ang malinaw. Handa kaming sumilip sa dilim para alamin ang totoo. Noong 1942, kasagsagan ng World War II, sinasabing may mga sundalong Hapones na nagkubli sa ganitong mga kuweba at siwang ng bato. Ang makinis na butas na yan, ayon silang lokal, ay posibleng ginamit bilang taguan o daanan palabas. Parang sinadyang ilihim, parang may gustong itago, o baka may gustong ipagtanggol. Sa paglalakad namin, marami kaming nakita na tila mga senyales. May mga ukit sa bato, kakaibang porma ng kahoy, at ilang bahagi ng lupa na parang naapakan o ginalaw. Ito ang ilan sa mga nakita namin. May mga bato na pabilog ang ayos, parang sinadya. At dito, may nakita kaming parang upuan na rock formation. Mukha talaga siyang inuupuan, makinis, maayos ang porma, at may nakaukit sa gilid. Sinubukan naming umupo at doon namin naramdaman ang bigat ng paligid. Tahimik, parang may nanunood. Sa pagpapatuloy namin, may isang bagay kaming di inasahang masilayan. Isang dambuhalang baliti. Grabe ito, parang sinadya talaga na tumubo siya sa mismong ibabaw ng bato. Makikita mo sa itsura niya, parang ilang dekada na siyang nakatayo dito. Yung ugat niya bumabalot sa bato na parang yakap ng halimaw. Tapos may mga halamang tumubo pa sa katawan niya, parang may sariling mundo. Kung titigan mo, parang may tinatago tong punong ito, at parang hindi basta-basta pwedeng gambalain. Totoo ba ang paghahanap ng ginto sa kagubatan, lalo na sa mga ilog at mga baliti? Oo, may mga historical records. Noong World War II, 1939 hanggang 1945. Ang mga Hapon hindi lang basta numaan dito. Naglibing sila ng mga kayamanang hindi nila dapat iiwan. Ginamit nila ang mga ilog, mga kuweba, mga puno ng baliti at malalaking bato. Lahat para magtago ng lihim. Pero karamihan ng mga kayamanang ito ay malalim na, nalubog na sa ilalim ng lupa hanggang sa 30 metro ang lalim. Ang mga natural kalamidad, mga lindol, baha, mga pagsabog, lahat ng ito umubos ng mga kayamanang iniwan nila. Kahit ang mga marker hindi nasakto. Minsan ginamit nila mga marker para linlangin ang mga naghahanap, para magtago sila ng mas malalim. Ngunit ang mga malaking baliti at mga bato sa gilid ng ilog, ginamit nila para protektahan ang kayamanang hindi dapat matagpuan. Kung makakita ka ng ukit sa bato o kakaibang tunnel, ibig sabihin huwag ka nang magdalawang isip, malapit na. Sabi ng mga kaapu-apuan at mga ninuno ko, noong World War II ng mga Hapon at saka Pilipino, may naiiwan daw ng mga kayamanan dito nakabaon. Sa matagal na panahon, hanggang ngayon hindi pa nakikita. Sabay nating alamin ang misteryong dala ng mga Hapon noong unang panahon. Sa buong paglalakbay namin to sa gubat,
Na-realize namin na hindi lang pala basta mga puno, bato at halaman ang makikita mo, kundi mga kwento. Kwento ng kalikasan, ng panahon at ng mga taong minsang dumaan dito. Oo, kala namin simpleng adventure lang to. Pero habang mas lumalalim kami sa gubat, mas nararamdaman namin yung misteryo at kabuuhan ng kalikasan. Parang may sariling buhay ang bawat sulok. Yung mga batong nabiyak, punong sumasakop sa mga bato at butas na parang sinadyang daanan, lahat yun nagpapaalala na may mga bagay sa mundo na mas malaki pa sa atin. At ang respeto sa kalikasan ay hindi dapat nakakalimutan. Natutunan namin minsan kailangan mong lumayo sa ingay ng mundo para marinig ang bulong ng kalikasan at simpleng pag-explore. Natagpuan namin ang koneksyon, hindi lang sa gubat, kundi sa sarili naming tapang, tiyaga at pagkakaibigan. Ang gubat na to, hindi lang basta gubat, isa itong kwento at parte na kami dun.